Time check, it's 11:57 a.m. and you're still listening to Dream High with your ate DJ Senpai. Dito lamang yan sa istasyon kung saan ikaw ay Dream Radio. Bago tayo magtapos, ito na ang aking sinasabi na chika. Ayan, hindi naman siya masyadong as in chika talaga kasi ito ay grounds para mailista sa bagyong Tino ayuda sa barangay. Ayan, kasi meron tayong mga issue na nagpapatama-tama sila sa Facebook. Kaya eto lilinawin natin para mailista bilang benepisyaryo ng ayuda tuwing may bagyo. Karaniwang tinatawag na bagyong tupad o bagyong ayuda o relief assistance sa barangay. May ilang karaniwang batayan po yan o grounds na sinusunod ng barangay at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD or LGU. Mga pangunahing grounds apektado ng bagyo. Kung nasira o napinsala ang bahay, partially or totally damaged o nawalan ka ng tirahan o lumikas ka sa evacuation center kasi nawalan ka ng tirahan at pansamantala kang tumira sa evacuation. Pangalawa, mababa ang kita or indigent ka, kasama yan sa poor or low income households. Walang regular o sapat na pinagkakakitaan, lalong-lalo na households, ibig sabihin may pamilya. Nasa listahan ng vulnerable sector, senior citizen, person with disabilities or PWD, solo parents at may maliliit na bata. Nawalan ng kabuhayan dahil sa bagyo, halimbawa naman lamang dito ay nakarehistro bilang residente na kasama sa Rapid Damage Assistant ng barangay. Uulitin ko, Rapid Damage, nasa master list ng barangay. Nawalan ng trabaho, nasira ang negosyo o pananim. Yan ang mga dapat bigyan. Number 6, hindi pa nakakatanggap ng ibang ayuda sa ibang programa para maiwasan ang duplication ng tulong. Yan, paano ka maisasama? Mag-report agad sa barangay hall, sumali sa damage assistant o validation, magpasa ng requirements, ID, proof of residence, minsan picture ng damage. Damage ha, kung may bahay ka. Hintayin ang final list na aprobado ng LGU or DSWD. At hindi po yan ang barangay dyan. Walang pong pakialam dyan. Kasi lista po yan ng DSWD. Importanteng tandaan, hindi automatic na lahat ng residente ay makakatanggap. Tandaan yan ha. Priority ang pinaka-apektado at pinaka-nangangailangan. Uulitin ko. Hindi automatic na lahat ng residente ay makakatanggap. Priority ang pinaka-apektado at pinaka-nangangailangan. Iba-iba ang criteria depende sa lungsod o probinsya. Di ba? Kaloka. Real talk lang, no? Hindi porket maingay ka sa kanto, automatic kasama ka na sa listahan. Di ba? Kung di ka nakalista, baka naman kasi hindi ka talaga priority. May mga pamilyang binaha, nasiraan ng bahay, nawalan ng kabuhayan, hindi basehan ng pagiging tambay, level 100, o pagiging pro sa reklamo para mabigyan ng ayuda. Yan, bago ka magalit kay kagawad, check mo muna sarili mo, legit bang naapektuhan ka? O nakikisana all ayuda ka lang? At eto pa ha, kung magpo-post ka sa social media tapos magdadrop ka pa ng pangalan ni kagawad, sabay paninira, ingat ka lang be. Baka imbis na ayuda ang makuha mo ay invitation pala sa barangay o mas malala, legal love letter. Reklamo wisely best, hindi lahat nadadaan sa post at rant, lalo na pag nag-name drop ka. Ha? Nako, Diyos ko. Dami ko pang sasabihin pero yun na lang muna. Para malinaw ang lahat, oras it's 12:02 p.m. See you again next week, 8 a.m. hanggang 12 noon. Dito lamang yan sa Dream High with your ate DJ Senpai. And I will leave you with more songs. And good vibes tayo. Good chakra tayo. Good chakra. Ayan. Iwas-iwas sa negative. Sayonara minasan. See you next week.